Good morning and welcome to our Cebu Tour 2024 Day 2. Early check-out kami at maaga kaming babiyahe papuntang Danao Port, kaya gabi pa lang ay nirequest na namin sa receptionist na iserve ang aming pre-breakfast at hindi na kami kakain sa kanilang coffee shop dahil maaga nga ang aming hinahabol na biyahe patawid ng Camotes Island. Isang tip lang guys, pag tatawid kayo ng Camotes Island ay alamin nyo na ng mas maaga pa ang biyahe na hahabulin ninyo para pagdating nyo doon ay alam nyo na kung anong oras yung sasakyan ninyong barko. Finally, andito na kami sa Danao Port at dumiretso agad kami sa ticketing office ng Jumalia Shipping Lines. At dahil nga sa grupo kami, dalawa lang ang pinayagan na pumasok sa ticketing office, hiningan lang kami ng tigi-isang ID para sa pagbili ng aming ticket. Habang waiting nga kami sa aming ticket ay nag-ikot ako dito sa gilid ng ticketing office at napansin ko nga na meron din silang mga store dito para sa mga souvenir items at meron ding mga kainan. Eto na at ready na ang lahat, pinapasok na kami. Kung napansin ninyo, walang masyadong tao dahil Monday kami tumawid dito sa Camotes kaya hindi ganun ka-busy ang Danao Port. Pinauna na papasukin ang mga sasakyan at kami naman guys ay naglakad na lang papasok ng Roro. At eto na nga, andito na kami kung saan kami naka-assign na upuan at eto nga palang nakuha naming ticket ay sa aircon kami napunta. Nakaidlip kaming lahat sa biyahe dahil din sa aga nga naming nagising at hindi na nga namin namalayan na dumadaong na pala yung barko dito sa Camotes Island after 2 hours naming biyahe. Eto na guys at pababa na nga kami ng Roro at dediretso na kami kung saang hotel kami nagpabook. Less than 30 minutes naman ay narating na namin ang Mangadlong Paradise Beach and Resort kung saan kami nakabook earlier. Habang ang iba ay nakikipag-usap sa reception, kami naman ay excited na ikutin na dito sa loob ng resort. Yan, meron silang orange juice, welcome drink sa amin. At dahil napaaga kami ng dating ay hindi pa daw ready ang aming mga rooms kaya dito muna kami pinadiretso sa kanilang Bamboo Cafe Restaurant. Almost lunchtime na rin naman kaya dito na rin kami umorder ng aming pang lunch at gusto na rin naming matikman kung ano yung mga specialty nilang ino-offer dito sa restaurant ng kanilang resort. Habang waiting naman ay binigyan kami ng connection sa wifi kaya hindi rin kami nainip sa paghihintay ng aming pagkain. At finally, ito na nga yung aming order. Kumain kami at hindi nagtagal ay naging ready na rin daw ang aming mga rooms at dito nga kami napunta sa isa sa kanilang mga kabana. Ngayon naman guys ay itutur ko kayo sa aming magiging room for 3 nights dito sa Camotes Island. Ito nga may isang double bed, isang single bed at kumuha kami ng isang extra bed para sa aming 4. Silang mag-iina at kasama nila ako bilang kamiyembro na rin ng kanilang pamilya. Katanghalian at kainitan nga nung kami ay dumating kaya nag-decide muna kami na umidlip bago namin ikutin ang buong resort. Bandang hapon ay nag-decide kaming maligo dahil lahat naman ay nakapag-rest na pero paglabas namin ay hindi namin alam na ganong oras pala ay low tide. So nag-decide kami, nagkwentuhan lang dito sa mga ilalim ng malalaking puno. May mga snack kaming dala at mga drinks habang nagkikwentuhan. Habang ang iba naman naming kasama ay hindi na nakatiis at naligo na lang sa swimming pool. Ang advantage lang ng nakapagpabook sa magandang resort ay may enjoy ninyo ang mga amenities. Kung mapapansin ninyo, napakaganda ng aming ambience at hindi siya ganun ka-crowded. At isa pa, during weekdays, maraming offer ang mga resort. Lalo na kapag grupo kayo na magtutour, mas marami, mas nakakamura at naghahati-hati kayo sa lahat ng expenses. Napag-alaman namin na between 9 to 10 p.m. pa daw mag-high tide kaya nagdesisyon kami na pumunta dito sa kanilang public beach. Ito nga yung Santiago Bay na hindi naman kalayuan kung saan kami nag-i-stay. Naglakad-lakad lang kami at ini-enjoy namin ang sunset dito sa tabing dagat. Napansin lang namin na napakaraming aso dito. Ang nakakatuwa lang ay friendly ang mga aso dito at sanay sila sa mga tourist.
Hinintay na lang namin gumabi at dito naman talaga kami plano na kumain ng dinner. Sa amin kasing itinerary, meron kaming restaurant na dadayuhin dito. Ito nga ay yung lutong bahay ni Aling Nenas na nag-o-offer ng mga seafood sa napakamurang halaga. Hindi pa yun nakainom. Wala ko pati yung nanay ko. Happy birthday! Nakita, ano bang pangalan mo, babe? Lucky? Lucky? Tumambay at tumagay kami ng konti dyan guys at umuwi na rin kami sa aming resort at nag-swimming na lang kami sa swimming pool hanggang 10 PM. At eto guys ang aming Cebu Tour 2024 second day dito sa Camotes Island.